Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang material at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas, at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan, at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas, at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. At dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang kagandahan kaysa sa mga bituin at higit pa sa liwanag. Sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman.
Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, o poon, di kukupas, walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat, at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka, at ako ay pagpalain. At ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing, nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y, nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa nalalapit na pagtatapos ng liturhiya natin, yung kalendaryo ng simbahan, tayo po ay malimit na makarinig tungkol sa paghahari ng Diyos. Nitong mga nakalipas sa linggo, laging gumagamit si Jesus ng mga talinghaga upang mas maunawaan natin kung paano tayo makakapasok sa langit at kung ano ang pwede at dapat nating asahan doon sa langit. Sabi nga po, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naganda ng piging, katulad dito ng isang kasiyahan ng kasalan. Doon maraming pagkain, doon maraming silid, doon wala ng problema, wala ng sakit, wala ng kung anumang problema. Di ba napaka-sarap at kumbaga nakaka-excite naman na ma-experience ang paghaharing ito o makapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan din po natin na ang pagpasok sa langit upang makapunta tayo sa kaharian ng Diyos, ito po ay by invitation. Hindi ka po pwedeng basta-basta papasok, hindi ka rin po pwedeng magdesisyon kung kailan mo gusto. Pero araw-araw ay iniimbitahan tayo ng Diyos na makapasok o pumasok sa kanyang kaharian. Yan ay siyempre sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya yung tanong ng mga Pariseo kay Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito, kailan ba itatayo ang kaharian o kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos? O pwedeng ang iniisip nila ay magtatayo ng kaharian dito sa lupa, katulad ng mga palasyo na kanila pong nakikita, katulad ng mga kaharian na mga nanakop sa kanila, lalo na ang mga Romano. So inaasahan din nila, no, sana maitayo na kasi gusto rin nilang magkaroon ng kaharian. Hindi nga lang lubusang naintindihan na ang kahariang tinutukoy ay wala dito sa lupa, kundi yung kaharian ng Diyos na tinatawag nating langit. Kapag tinanong po ba kayo, gusto nyo bang pumasok ng langit? Gusto nyo bang pumasok ng langit? Sigurado ba kayo? Kailan nyo gusto? Kung ngayon, sabihin sa inyo ng Diyos, papasok ka na sa langit, sasama ka ba o hindi? Sana sumama, no? Pero marami sa atin ngayon, ilutang. Marami sa atin ngayon, wag muna. Kasi mayroon ka pang plano. Wag muna kasi bata ka pa. Wag muna kasi bata pa yung mga anak ninyo. So, anong dahilan mo naman kung bakit ka naririto? Para dahil sa mga problema mo na hindi matapos-tapos? Doon sa langit, wala ka nang problemahin. Dahil ba sa mga intentions, petitions, kaya ka naririto? Kasi may sakit ka? Doon sa langit, wala ka nang sakit. Hindi mo na mararanasan yung sakit. Hindi mo na mararanasan yung problema kung saan ka kukuha pambili ng gamot kasi tapos saan lahat. So bakit ayaw natin ma-excite na pumunta ng langit? Magiging okay na pala ang lahat. Kung ayaw natin pumunta ng langit, di mabuhay ka sa ngayon ng buhay. Mabuhay ka ng masaya kahit na nagkakaproblema, kahit na may sakit ka, wag mo nang ireklamo sa Diyos kasi ayaw mo pa namang tigilan yan, ayaw mo pa namang sumama sa papunta sa langit. So ano ba talaga ang nasa isip natin kung bakit tayo napupunta ng Quiapo? Bakit tayo nagsisimba halos araw-araw? Hindi ba ito yung goal na makapasok tayo sa langit? O ito pa rin yung
para yumaman pa rin tayo ng yumaman. Para kumita pa rin ng kumita. Kasi kung tinatanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag, ang sabi ni Kristo, kung tutuusin, matagal nang nagsimula ang paghahari ng Diyos sa mga taong nananalig sa Kanya, sa mga taong nakasumpong na sa Diyos. Kaya nga kung sinasabi niya, no, tanggapin mo si Kristo, magkakaroon ka na ng kapanatagan. Pag tinanggap mo si Kristo, magkakaroon tayo ng pagkaunawa. Na sinasabi sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, na itong karunungan na ito ay mabait, matatag, mapagkawang-gawa, makapangyarihan. Ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. Ito yung pinapaliwanag sa atin. So kung nakikita mo ang poong Jesus Nazareno bilang Diyos, magkakaroon ka ng kapanatagan. Pero kung ang bawat tingin mo sa imahe ng poong Nazareno ay tagapagbigay lang ng mga kahilingan mo, kung ang bawat paglapit mo lang sa Nazareno ay para sa himala lang, no wonder, kahit ilang beses tayo magpabalik-balik dito, hindi natin natatagpuan yung kapayapaan. Hindi natin natatagpuan yung contentment. Kasi kung tutuusin, kung nagrereklamo ka dahil mahirap ang buhay mo, tumingin ka lang sa katabi mo, mas mahirap yan kung ikukumpara sa iyo. Pero ikaw na mayroon kang sapat o higit pa sa mayroon ng iyong katabi, pero bakit mas masaya siya kaysa sa iyo? Ikaw wala kang sakit, yung katabi mo mayroon. Pero bakit parang mas problemado ka kaysa sa kanya? Uy. Kung ayaw pa natin talagang makita ang Diyos, ayaw pa nating tanggapin ang imbitasyon ng Diyos, anong saysay kung bakit ka mamumuhay ng puro problema? Ang laki-laki ng pinoproblema mo sa ngayon. Pero mayroong mga tao sa ibang bansa na laging natatakot araw-araw kasi hindi nila alam kung isang araw sa kanila babagsak ang bomba. May mga bansa na naglalaban-laban, may mga tao na naiipit sa paglalaban-labang ito, hindi alam kung saan kukuha ng pagkain, saan kukuha ng tubig. Pero ikaw, ano ang pinoproblema mo? Ngayon, pag sinabi namang, gusto mo bang matapos ang problema mo? Ipagdarasal ko, kunin ka na ni Lord, ayaw mo rin naman. So, anong saysay? Puro na lang pera, puro na lang karelasyon. Bakit tayo mabubuhay pa? Ang inaalok ni Kristo, isang buhay na ganap. Kaya nga higit doon sa hiningi natin, yung tanggapin natin si Kristo. Kasi pag tinanggap mo na si Kristo, lahat ng kung ano ang hinihingi mo, magkakaroon ka ng pag-unawa na hindi naman pala yan ang sapat para makasagot sa problema mo. Hindi yan ang sagot para maging masaya ka. Kundi kapag nasa atin na si Kristo, kapag tinanggap talaga natin si Kristo, lahat magiging okay. Magiging panatag ka na. So kung sakaling hindi ka pa panatag sa ngayon, o pwedeng masabi na hindi mo pa talaga lubusang nauunawaan ang ginagawa ng poong Jesus Nazareno sa iyong buhay. Kaya nga pinasan ni Kristo ang krus na yan para sa atin, para magkaroon tayo ng isang buhay na ganap. At gusto niyang makabahagi tayo sa kanyang kaligayahan at ang kaligayahan natin ay maging lubos-lubos talaga. Simulan mo ngayon. Hindi yung doon pa pagdating sa langit. Dito pa lang, ang paanyaya sa atin,
maranasan na natin ang langit. Dito pa lang, maranasan na natin ang paghahari ng Diyos. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo, habang tayo'y nabubuhay, hindi tayo makakapasok sa langit. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Ang ating itutugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao ng sama-sama sa pananampalataya at pag-asa, at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasama-sama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kami maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo,
na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang tanghali.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.